Kumusta po minamahal kong mga kababaihan? Ako po si Dr. Ricardo Santos at sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang aking karera sa kalusugan at kagalingan ng mga kahanga-hangang kababaihan tulad ninyo. Isang malaking pribilehiyo po ang makatrabaho, ang isang henerasyon na may ganitong lalim ng karunungan at karanasan. Ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga ngunit madalas ay hindi napapansin, ang maliliit na gawin natin bago matulog at kung paano nila malaki ang epekto, hindi lang sa ating tulog, kundi sa ating pangkalahatang kalusugan at haba ng buhay, lalo na habang lalo tayong nagkakaedad. Susuriin natin ang ilang karaniwang gawi na maaaring tahimik na nakakaapekto sa inyo at tatalakayin ang mga simple at epektibong pagbabago na maaari ninyong gawin. Kaya simulan natin ang paglalakbay na ito tungo sa mas malusog na gabi at mas maliwanag na umaga magkasama. Naisip na ba ninyo kung ano talaga ang nagtatakda kung gigising kayo ng sariwa o minsan kung gigising pa kayo? Isang nakakapag-isip na kaisipan po ito, mga ginaang, ngunit hindi natin maaaring balewalain. Araw-araw, nakakarinig tayo ng mga kwento ng tila malusog na kababaihan sa kanilang mga ginintuang taon na natulog ng maayos ngunit hindi na muling nagising. Ang kanilang mga pamilya ay naiwan sa pagkabigla naghahanap ng mga sagot. Walang malaking sakit, walang babala. Tanging isang mapayapang gabi na naging hindi inaasahang trahedya. Maaari ba itong napigilan? Ang totoo, ang ginagawa ninyo bago matulog ay may mas malaking papel sa inyong haba ng buhay kaysa sa iniisip ninyo. Ang maliliit pang-araw-araw na gawi sa pagtulog ay maaaring tahimik na magbigay ng stress sa inyong puso, makasira sa inyong paghinga o mag-trigger ng mapanganib na pangyayari tulad ng stroke at atake sa puso, lalo na pagkatapos ng edad na 70. Ngunit narito ang magandang balita, may kapangyarihan kayo na kontrolin ito. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit ngunit kritikal na pagbabago sa inyong gabi-gabing gawain, maaari ninyong protektahan ang inyong puso, mapabuti ang inyong tulog at gumising ng masigla at malusog tuwing umaga. Sa talakayang ito, ibubunyag natin ang 4 na karaniwang gawi sa pagtulog na maaaring naglalagay sa panganib sa inyong buhay at kung ano ang dapat gawin sa halip. Ang ilan sa mga ito ay maaaring ikagulat ninyo at ang ilan ay maaaring ginagawa na ninyo sa loob ng maraming taon nang hindi nalalaman ang mga nakatagong panganib. Manatili po kayo sa akin hanggang sa huli dahil ang huling gawi ay ang isa na karamihan sa inyo. Minamahal kong mga ginang ay hindi sinasadyang ginagawa tuwing gabi nang walang pag-aalinlangan kahit na ito ang maaaring pinakamapanganib sa lahat. Simulan na natin. 1. Pagwawalang bahala sa mga senyales ng puso sa gabi. Kung bakit ang kinakain ninyo bago matulog ay pwedeng maging tahimik na mamamatay. Madalas itong nagsisimula bilang isang inosenteng gawi, marahil isang mainit na mangkok ng sabaw, isang sandwich sa gabi, o ilang subo lang ng tirang pagkain bago matulog. Malamang na ginagawa na ninyo ito sa loob ng maraming taon at wala namang masamang nangyari. Ngunit pagkatapos ng 70 taong ang dating tila hindi nakakapinsala ay maaaring tahimik na naglalagay sa panganib
sa inyong puso habang kayo ay natutulog. Ang katawan ay lubhang matibay, ngunit ang pagtanda ay nagbabago ng lahat, mga ginang. Bumagal ang inyong metabolismo, hindi na masyadong epektibo ang panunaw, at ang puso, ang inyong pinakamahalagang organ, ay mas nagtatrabaho upang makasabay. Kung ano ang kinakain ninyo, at mas mahalaga kung kailan kayo kumakain, ay direktang nakakaapekto sa inyong kalusugan ng cardiovascular sa mga paraan na hindi napapansin ng karamihan sa tao. Ang hapunan sa gabi, na dati ay nagbibigay ng ginhawa, ay maaaring ngayon ay isang hindi nakikitang trigger para sa mapanganib na pangyayari sa gabi. Kapag kumakain kayo ng mabigat na pagkain malapit sa oras ng pagtulog, ang inyong katawan ay lumilipat sa mode ng panunaw sa halip na malalim na pahinga. Gumagawa ang inyong tiyan ng mas maraming acid, nananatiling aktibo ang inyong bituka, at nananatiling mataas ang inyong tibok ng puso kung kailan dapat itong bumagal. Ito ay lumilikha ng ripple effect na nagpapataas ng posibilidad ng acid reflux, pagtaas ng blood sugar, at maging ng mas mataas na presyon ng dugo sa gabi. Para sa sinumang babae na may sakit sa puso o diabetes, ang kombinasyong ito ay maaaring nakamamatay. Ang isang nakatagong panganib ng pagkain sa gabi ay ang epekto nito sa autonomic nervous system na kumokontrol sa mga hindi kusang loob na paggana tulad ng tibok ng puso at presyon ng dugo. Ang panunaw ay nagpapaaktibo sa sympathetic nervous system, ang tugon na laban o takbo kung kailan dapat na pumapasok ang inyong katawan sa parasympathetic state, kung saan nagaganap ang paggaling at pagbawi. Ang resulta, isang puso na hindi kailanman lubusang nakakapagpahinga, isang katawan na nananatiling alerto, at isang gabi na puno ng mababaw at nagambalang tulog. Marahil ang pinakanakababahala na bunga ay ang koneksyon sa pagitan ng pagkain sa gabi at nocturnal hypertension, isang kondisyon kung saan ang presyon ng dugo ay nananatiling mapanganib na mataas sa gabi sa halip na bumaba tulad ng dapat. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mga matatanda at maraming kababaihan sa kanila na kumakain ng huling hapunan o merienda bago matulog ay mas malamang na makaranas ng nocturnal hypertension, na malaki ang pagtaas ng kanilang panganib sa atake sa puso at stroke habang natutulog. Hindi lang ito tungkol sa pakiramdam na busog o balisa. Ito ay tungkol sa pangmatagalang pilay na inilalagay sa cardiovascular system kapag pinipilit ang katawan na mag-multitask sa halip na magpabata. Para sa mga nagmamanage ng diabetes o insulin resistance, ang mga pagkain sa gabi ay maaaring magpataas ng blood sugar kung kailan ang katawan ay pinakahindi handa na hawakan ito. Bumagal ang produksyon ng insulin sa gabi na nagpapahirap sa pagproseso ng glucose ng mahusay. Ang mataas na blood sugar sa magdamag ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng arrhythmia irregular na tibok ng puso na maaaring maging nakamamatay. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan ninyong matulog ng gutom. Ang susi ay ang timing at portion control. Ang pinakamahusay na diskarte ay tapusin ang inyong huling buong pagkain nang hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras
bago matulog na nagbibigay sa inyong katawan ng sapat na oras upang matunaw. Kung talagang kailangan ninyo ng kahit ano bago matulog, piliin ang isang maliit pampuso na merienda tulad ng isang dakok ng mani, isang hiwa ng abukado o isang tasa ng herbal tea. Ang mga pagpipiliang ito ay hindi magpapabigat sa inyong sistema at maaaring maging suporta sa mas mahusay na tulog. Habang ipinipikit ninyo ang inyong mga mata sa gabi, nararapat din na magpahinga ang inyong puso tulad ninyo. Ang isang simpleng pagbabago sa kung kailan at kung ano ang kinakain ninyo ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng paggising na sariwa o hindi paggising. 2. Ang gitnang gabi na pagpunta sa banyo na mas mahal ang maaaring ibigay kaysa sa tulog. Nagsisimula ito bilang isang paminsan-minsang abala, isang pagpunta sa banyo sa kalagitnaan ng gabi, isang maikling pagkaantala bago kayo muling humiga sa ilalim ng kumot. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang mga paggising na ito ay maaaring maging mas madalas mas nakakaabala. Ang dating mapayapang gabi ay tila nabasag ngayon na parang ang tulog ay nawawala sa mga nagkalat na piraso. Maaari ninyong sabihin sa inyong sarili na bahagi lang ito ng pagtanda, isang maliit na abala walang dapat ikabahala. Ngunit paano kung ang mga gabi-gabing pagpunta sa banyo ay higit pa sa isang abala? Paano kung tahimik nilang inilalagay kayo sa panganib sa mga paraan na hindi ninyo kailanman isinasaalang-alang? Ang nokturya, ang kondisyon ng madalas na pag-ihi sa gabi, ay hindi lang tungkol sa nagambalang tulog mga ginang. Ito ay isang malaking pasanin sa katawan na pinipilit ang puso at nervous system na umangkop sa biglaang pagbabago sa posisyon, presyon ng dugo at pagkaalerto ng maraming beses sa isang gabi. Sa bawat paggising ninyo, ang inyong katawan ay nabibigla mula sa natural nitong siklo ng tulog na nag-trigger ng isang kaskad ng pisyolohikal na tugon na maaaring mapanganib lalo na para sa mga matatandang kababaihan. Ang simpleng gawain ng pagtayo ng mabilis pagkatapos ng malalim na tulog ay maaaring magdulot ng postural hypotension, isang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo na humahantong sa pagkahilo, kawalan ng balanse, at mas mataas na panganib ng pagkahimatay. Para sa marami sa inyo ganito nangyayari ang mga pagkahulog. Isang maling hakbang sa dilim, isang sandali ng pagkalito ay maaaring humantong sa bali, sa balakang pinsala sa ulo o mas malala pa. Higit pa sa pisikal na panganib, may nakatagong epekto ang nokturya sa utak. Ang tulog ay kung kailan inaayos ng katawan ang sarili, kung kailan pinagsasama ng isip ang alaala at nililinis ang mga toksin na naiipon sa buong araw. Sa bawat paggising ninyo, kahit ilang minuto lang nababasag ang inyong siklo ng tulog. Ang malalim at nakakapagpabalik siglang tulog na nagpoprotekta sa kalusugan ng utak ay nawawala, napapalitan ng mas magaang, mas pira-pirasong pahinga. Sa paglipas ng panahon, ang talamak na pagkaantala sa tulog ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng cognitive decline, dementia, at maging ng Alzheimer's disease. Ang tila hindi nakakapinsalang pagkaantala sa gabi ay maaaring nagpapabilis sa pagtanda ng utak. Ang magandang balita ay ang nokturya ay hindi isang
hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ang mga simpleng pagbabago sa pamumuhay ay maaaring lubos na bawasan ang epekto nito. Isa sa pinakaepektibong estratehiya ay ang pag-aayos kung kailan at gaano karami ang iniinom ninyo. Maraming ginang ang nagkakamali sa pag-inom ng malalaking dami ng tubig sa gabi, iniisip na kailangan nilang manatiling hydrated sa magdamag. Ngunit ang pangangailangan ng inyong katawan sa hydration ay dapat matugunan ng mas maaga sa araw na nagbibigay sa mga bato ng oras upang iproseso ang mga likido bago matulog. Ang kapeina at alkohol na parehong nagsisilbing diuretics ay dapat ding limitahan sa hapon at gabi. Maging ang tila inosenteng inumin tulad ng herbal tea ay maaaring mag-ambag sa nokturya kung iinumin ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Para sa mga patuloy pa ring nagigising sa gabi, mahalaga na bawasan ang mga panganib na nauugnay sa pagbangon sa kama. Ang paglalagay ng motion-activated night lights ay makakatulong na maiwasan ang pagkalito. Ang pagpapanatili ng isang matatag na kasangkapan malapit sa kama para sa suporta ay makakabawas sa panganib ng pagkahulog. Sa ilang mga kaso, ang pag-aayos ng oras ng mga gamot, lalo na ang diuretics sa ilalim ng gabay ng doktor, ay maaari ding magkaroon ng malaking pagkakaiba. Ang pagpunta sa banyo sa gabi ay tila isang maliit, nakakalimutan na sandali, ngunit para sa inyo, minamahal kong mga ginang ito, ay maaaring isang tahimik na banta sa pisikal na kaligtasan at pangmatagalang kalusugan. Sa pamamagitan ng paggawa ng mapag-isip na pagbabago sa inyong gawain, maaari ninyong protektahan ang inyong katawan, protektahan ang inyong tulog at tiyakin na ang bawat gabi ay tunay na nagsisilbi sa layunin nito, pagpapanumbalik, pagpapalakas, at paghahanda sa inyo para sa mga darating na araw. 3. Ang pagtulog sa mainit na silid ay tahimik na nagpapahirap sa inyong puso. Mayroong isang bagay na hindi maikakaila na nagbibigay ng ginhawa sa isang mainit at maaliwalas na silid tulugan. Marami sa inyo ang maaaring automatikong magpataas ng init sa gabi. Sa paniniwalang ito ay makakatulong sa inyong matulog ng mas mahusay, hindi kayo lalamigin at poprotektahan kayo mula sa abala. Ngunit ang tila init at seguridad ay maaaring aktwal na naglalagay ng nakatagong stress sa inyong puso na nagpapataas ng panganib ng dehydration sa gabi, pagkapagod ng cardiovascular at maging ng mga pangyayaring nagbabanta sa buhay tulad ng stroke o atake sa puso. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang kakayahan ng katawan na ayusin ang temperatura. Hindi tulad noong tayo ay mas bata pa, kung kailan ang bahagyang pagtaas ng temperatura ng silid ay maaaring hindi gaanong mahalaga. Ang katawan ng isang matandang babae ay hindi gaanong mahusay sa pagpapalamig ng sarili. Ang mga glandula ng pawis ay nagiging hindi gaanong aktibo, bumabagal ang sirkulasyon at nahihirapan ang katawan na magpalabas ng labis na init. Maaari itong humantong sa overheating nang hindi ninyo nalalaman, lalo na sa malalim na oras ng gabi kung kailan dapat na nagpapahinga ang katawan. Kapag masyadong mainit ang silid, mas kailangan magtrabaho ang puso upang palamigin ang inyong katawan. Lumalawak ang mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo
na siya namang nagpipilit sa puso na magbomba ng mas mabilis upang mapanatili ang sirkulasyon. Ito ay lalong mapanganib para sa sinuman sa inyo na may umiiral ng kondisyon sa puso o alta presyon dahil ang karagdagang stress ay maaaring mag-trigger ng arrhythmias o iba pang komplikasyon sa cardiovascular. Maraming kaso ng atake sa puso sa gabi ang nangyayari sa mga individual na hindi alam na natutulog sa mga kapaligiran na masyadong mainit na pumipigil sa kanilang katawan na lubusang magpahinga at bumawi. Ang dehydration ay isa pang nakatagong panganib. Maging ang bahagyang overheating ay maaaring humantong sa pagtaas ng pagkawala ng likido sa pamamagitan ng pawis na nagpapalapot ng dugo at nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo. Ang dugo na mas makapal at mas mabagal umagos ay nagpapataas ng posibilidad ng stroke lalo na sa mga matatanda na ang sirkulasyon ay maaaring nakompromiso na. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang dehydration ay isang isyu sa araw, ngunit ang totoo ay ang katawan ay nawawalan ng malaking dami ng tubig habang natutulog, lalo na kung ang temperatura ng silid ay masyadong mataas. Ang isang mainit na silid tulugan ay nakakaapekto rin sa kalidad ng tulog. Ang katawan ay natural na lumalamig bilang paghahanda para sa malalim at nakakapagpabalik-siglang tulog, ngunit kapag masyadong mainit ang silid, ang prosesong ito ay nagambala. Sa halip na pumasok sa mga kritikal na yugto ng malalim na tulog na sumusuporta sa memorya, immune function at pangkalahatang paggaling, ang katawan ay nananatili sa isang mas magaang balisa na estado. Ang mga ginang na natutulog sa mainit na silid ay madalas na gumigising na pakiramdam na pagod-antok o maging kinakapos sa hininga nang hindi nalalaman na ang kanilang kapaligiran sa pagtulog ay nagnanakaw sa kanila ng tunay na pahinga na kailangan nila. Ang perpektong temperatura ng pagtulog ay nasa pagitan ng 15.5 hanggang 19.5 degrees Celsius. Bagamat ito ay tila malamig sa una, mabilis na umaangkop ang katawan na nagre-resulta sa mas mahusay na tulog at pinabuting kalusugan ng puso. Ang paggamit ng mga kumot na gawa sa makahinga na cotton sa halip na mabibigat na sintetikong materyales ay makakatulong na mapanatili ang init nang hindi nakukulong ang labis na init. Ang isang maliit na bentilador o isang bukas na bintana ay makakapagpabuti ng sirkulasyon ng hangin na tinitiyak ang isang tuloy-tuloy na supply ng sariwa, malamig na hangin sa buong gabi. Ang temperatura ng inyong silid tulugan ay higit pa sa isang bagay ng ginhawa, mga ginang. Ito ay isang bagay ng kalusugan at haba ng buhay. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang maliit na pagbabago sa kapaligiran kung saan kayo natutulog, maaari ninyong paginhawahin ang pilay sa inyong puso, bawasan ang inyong panganib ng dehydration at komplikasyon sa cardiovascular at gumising tuwing umaga na talagang sariwa. 4. Ang maling posisyon sa pagtulog ay dahan-dahang makakasama sa inyong puso at baga. Karamihan sa mga tao ay hindi na nag-iisip pa tungkol sa kung paano sila matulog. Kung komportable naman, hindi na mahalaga, tama.
Ngunit pagkatapos ng 7, ang paraan ng inyong pagtulog ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng malalim at nakakapagpabalik siglang pahinga at isang tahimik, hindi nakikitang pilay sa inyong puso at baga. Ang posisyong pipiliin ninyo sa gabi ay nakakaimpluwensya kung gaano kahusay huminga ang inyong katawan, kung gaano kahusay ang sirkulasyon ng dugo ng inyong puso, at maging ang inyong panganib na magkaroon ng malubhang kondisyon sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Ang pagtulog ng nakatihaya ay tila natural, ngunit para sa maraming matatandang kababaihan, ito ay isa sa mga pinakamapanganib na posisyon. Habang kayo ay nagre-relax, hinihila ng gravity ang dila at malambot na tissue ng lalamunan pabalik na bahagyang humaharang sa daanan ng hangin. Ito ay maaaring humantong sa obstructive sleep apnea, isang kondisyon kung saan paulit-ulit na humihinto at nagsisimula ang paghinga sa buong gabi. Kahit na hindi kayo ganap na gumising, ang inyong katawan ay nahihirapan. Bumababa ang antas ng oxygen, mas nagtatrabaho ang puso at ang utak ay nakakatanggap ng mga signal ng pagkabalisa na pumipigil sa inyo na maabot ang malalim na tulog na labis na kailangan ng inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang hindi nalulunasan na sleep apnea ay nagpapataas ng panganib ng alta presyon, pagpalya ng puso, at maging ng biglaang cardiac arrest habang natutulog. Ang pagtulog sa kanang bahagi, bagamat mas mahusay para sa paghinga kaysa sa nakatihaya para sa ilan, ay maaaring magdulot ng karagdagang presyon sa puso. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang posisyong ito ay maaaring pumigil sa optimal na sirkulasyon ng dugo na nagpapahirap sa puso na magbomba ng mahangkaong mahusay. Para sa mga mayroon ng kondisyon sa puso, ito ay maaaring mag-ambag sa pagkakabukol ng likido sa baga at binti na nagpapataas ng panganib ng congestive heart failure. Ang pinakamahusay na posisyon sa pagtulog para sa kalusugan ng puso ay karaniwang sa kaliwang bahagi. Ito ay nagpapahintulot sa puso na magbomba ng mas mahusay, nagpapabuti ng sirkulasyon, at maging nakakatulong sa panunaw. Para sa mga madalas na magkaroon ng acid reflux, ang pagtulog sa kaliwang bahagi ay makakatulong na maiwasan ang pag-akyat ng acid sa tiyan sa esophagus na nagpapababa ng discomfort sa gabi at nagpapabuti ng kalidad ng tulog. Ang paggawa ng simpleng pagbabago sa inyong posisyon sa pagtulog ay tila hindi gaanong mahalaga, ngunit maaari itong magkaroon ng malalim na epekto sa inyong pangmatagalang kalusugan. Ang paggamit ng body pillow para sa suporta ay makakatulong na maiwasan kayong gumulong sa inyong likod, at ang pagtaas ng inyong ulo ng bahagya ay makakapagpabuti ng daloy ng hangin. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang posisyon sa pagtulog, maaari kayong huminga ng mas madali, suportahan ang inyong puso, at tiyakin na ang pahinga tuwing gabi ay talagang nagpapabalik sigla sa inyong katawan. Huling kaisipan, maliit na pagbabago, malaking epekto sa inyong buhay. Ang mga gawi na dala ninyo sa gabi, minamahal kong mga ginang, ay may mas malaking kapangyarihan sa inyong kalusugan kaysa sa nalalaman ninyo. Ang pagkain ninyo bago matulog, ang temperatura ng inyong silid,
ang paraan ng inyong pagtulog at maging kung gaano kayo kadalas gumising sa gabi, ay maaaring magtakda kung ang inyong katawan ay magpapahinga babawi at magpapalakas o kung ito ay mahihirapan ng tahimik. Pagkatapos ng sitemtay, ang bawat desisyon na ginagawa ninyo tungkol sa inyong tulog ay hindi lang tungkol sa ginhawa. Ito ay tungkol sa kaligtasan haba ng buhay at kalidad ng mga darating na taon. Isang simpleng pag-aayos, ang mas maagang pagkain ng hapunan, pag-inom ng mas kaunti bago matulog, pagpapalamig ng inyong silid tulugan o pagbabago ng inyong posisyon sa pagtulog ay maaaring magsimula ng isang chain reaction ng positibong epekto. Mas steady ang tibok ng inyong puso, mas malaya ang pagpasok ng hangin sa inyong baga at nararanasan ng inyong utak ang malalim at walang abalang pahinga na kailangan nito upang gumana ng pinakamahusay. Ang tulog ay hindi lang tungkol sa pagpikit ng inyong mga mata. Ito ang pundasyon ng inyong kalusugan, ang tahimik na puwersa na nagtatakda kung gaano kayo kahusay mamuhay sa bawat araw na sumusunod. Ngayong gabi, bago kayo matulog, maglaan ng sandali upang pag-isipan. Ano ang isang maliit na pagbabago na maaari ninyong gawin upang protektahan ang inyong katawan habang kayo ay natutulog? Nasa inyo ang pagpipilian at ang gantimpala, isang mas mahaba, mas malusog, mas masiglang buhay ay sulit. Tulad ng tinalakay natin, hindi lang ito maliit na pagbabago. Ito ay malalakas na pag-aayos na maaaring lubos na makaapekto sa inyong kapakanan. Ipinakita sa akin ng aking mga taon sa pagsasanay na ang pinakasimpleng pagbabago ay madalas na nagbibigay ng pinakamahalagang benepisyo sa kalusugan, lalo na habang tinatanggap natin ang ating mga senior years ng may paggalang. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko, kapwa, mula sa aking mga pasyente at mula sa buhay mismo, ay ang proactive care ay palaging mas mahusay kaysa sa reactive repair. Ang paggawa ng maliliit, sinasadyang hakbang na ito tuwing gabi ay isang pamumuhunan sa inyong kinabukasan, isang gawa ng paggalang sa sarili na nagpapahintulot sa inyo na gumising sa mas maliwanag at mas masiglang araw. Ito ay tungkol sa pagdaragdag, hindi lamang ng mga taon sa inyong buhay, kundi ng buhay sa inyong mga taon. Hinihikayat ko kayong isaalang-alang ang mga puntong tinalakay natin. Ano ang isang natutunan mula sa ating talakayan ngayon na tumatak sa inyo, o isang pagbabago na sa tingin ninyo ay inspirasyon ninyong gawin, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba? Ang inyong mga pananaw at karanasan ay mahalaga sa ating komunidad. Salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon. Sa inyong kalusugan, mga ginang, at sa marami pang gabi ng mapayapa at nakakapagpabalik-siglang tulog